Hindi nila ako maisa, napapanood ko na eh. Sabi ko napanood ko na yan, kaya maghanap pa na lang ng iba yung hindi pa nakapanood. Yun yung maiisahan mo, pero ako hindi na, napanood ko na yan. Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamuntika TV. Ayan, gabi na naman tayo nag-vlog. Pasensya na guys kung laging gabi yung vlog ko, kasi gabi lang tayo may time. At ano eh, busy sa mga event pag-araw. Joke lang ha. Salamat guys sa support nyo. Salamat sa mga lagi nanonood sa vlog ko. Salamat sa pagtitiwala at pagtangkilik sa mga vlog ko kahit wala naman kakwenta-kwenta. Yan, salamat. God bless sa lahat. God bless. Ayan, shoutout sa mga lagi nanonood sa vlog ko. And gusto ko rin shoutout yung mga mandirigma natin dito sa Macau. Shoutout sa mga mga viewers natin sa iba't ibang bansa. Yung mga gustong-gusto na mag-Macau. Ayan. Prepare muna kayo guys. Prepare. I-ready nyo sarili nyo. Kung desidido na talaga kayo mag-Macau, kasi hindi biro yan. Ilang 100% ka decided. Kung wala ka pagsisisihan pagdating mo dito, dapat yung buong yung loob mo. Ganon. Dapat tanggalin mo yung what if na yan. Yun lagi kong sinasabing what if na yan. Huwag nyong sanayin yung sarili ng mga what if. Subukan nyo. Diba? Subukan nyo at may mangyari. Diba? Kung di nyo susubukan, walang mangyayari. Parang ganyan din yung nasa ibang bansa kayo ngayon. Diba? Sinubukan nyo lang. Kaya nandyan kayo ngayon. Kung saan kayo ngayon, nasa Hong Kong ka ba o nasa Middle East ka ba, diba? Kasi sinubukan nyo, nag-apply kayo. Diba? Sabi mo dati, kaya ko ba mag-ibang bansa? O nag-try ka mag-apply, ayun, nakapasok ka, diba? Ganun lang yun, parang gusto mo lang din mag-Macau. What if ganun, di ako makatrabaho? Kung puro ka lang ganyan, wala mangyayari guys sa'yo, wala. Kaya subukan mo na para may mangyari. Ayan, shout out sa mga mandirigma natin dito sa Macau. Sipagan nyo palalo guys. At saka huwag tayo tamarin, lalo na ngayon mainit yung Macau ngayon guys. Sobrang init, minsan uulan, diba? Dapat yung mga ganyan na weather condition na yan, dihad lang sa atin yan. Punta pa rin tayo. Mas maganda nga yung maulan tsaka mainit eh, kasi kunti lang mag-a-apply niyan eh. Tatama rin sila kasi mainit, edi solo mo, diba? Kasi guys, di natin masasabi yung mga agency. Weather lang yan, may biglang quota, edi andun ka, masilig ka, diba? So mga interview guys dito sa Macau, kung na-interview ka tapos walang feedback agad, ibig sabihin hindi ka pumasa niyan. Kung sinabi sa'yo na I will call you the result, pagdasal mo na matawagan ka agad. Kasi pag mga yan, pumasa ka guys sa interview, automatic yan. Pag alis mo after interview, paalisin ka na yan eh. Okay, sasabihin interview finish, alis ka na yan. Paglabas mo, i-message ka agad yan ng employer o agency na congratulations, you passed the interview, you prepare this placement or requirements, ganoon. Or pinasirox yung mo, pag pinasirox nila yung passport mo, ganoon. Pag pinasirox passport mo, may mga ganun eh. Pero pag pinasirox na yung passport mo, automatic na yun. Automatic pasado ka na yan. Kahit hindi ka nasabihan. Pag pinasirox na yung passport mo, after interview pinasirox, tapos nag-okay na sa'yo yung employer, yung nag-interview sa'yo. Tsaka guys, pag interview, huwag ka talagang sisimangot. Dapat naka-smile ka. Kahit hindi kayo magkaintindihan ng employer o ng agency na nag-interview sa'yo, basta nakangiti ka, 90% yan yung grade mo pag naka-smile ka lagi. Yung interview 10% lang yan. Pag naka-smile ka, ang dami ko ng interview guys dito sa Macau dahil lang sa smile ko.
kuha sila sa smile ko eh. Never ako nagsimangot guys. Dapat naka-smile ka. Ako di naman ako kakaintindi ng Cantonese. Yung mga basic lang alam ko. Yung mga madali lang. Dapat alam mo yung pagbati. Yun yung una mong alamin, pagbati, kasi babatiin mo yung sa interview eh. Wala nang introduce yourself, wala nang ganun. Tatanungin ka kung agad yung anong experience mo, ilang years, ganun agad dito. Direct to the point. Hindi na yung katulad sa Pilipinas na interview na introduce yourself, tell me about yourself. Ano ko po, wala nang ganun. Doon agad nung usapan sa experience mo. Ganun. Hindi yung madaming pasikot-sikot pa, ilang taon ka. Hindi, kasi nandun na nga sa resume. Alam nyo guys, bago kayo ma-interview ng employer o agency, napunsoy na yan yung ano mo, yung napunsoy na yan yung resume mo. Alam na nila lahat. Bali, pag na-interview ka, gusto ka lang nila makita. Kaya yung smile mo hanggang tinga dapat. Kahit hindi ka nila maintindihan, hindi ka magkaintindihan, basta naka-smile ka, 90% yun yung grade. Pero pag nakasimangot ka, wala yan. Huwag mo nang expect. Tapos lagi ka dapat nakatango. Ganun. Oo ka lagi ng okay. Ganun. Kahit di mo naiintindihan, okay ka lang. Ganun guys, yung mga technique, kasi experience ko yan na kahit di kami magkaintindihan pa, naka-smile lang ako lagi. Nagustuhan ako ng mga boss ko, ng mga pinag-interview ko dati. Diba? Ganun lang. Turo mo agad yung experience mo. Example, dishwasher, tingnan mo agad, turo mo agad yung experience mo, kahit hindi naman talaga to na experience mo yun. Turo mo agad, okay, dishwasher, 5 years. 5 years nilagay mo doon. Kung sinabing cleaner, sinabi mo 5 years agad yung cleaner, turo mo. Alam nila yun, tapos smile ka. Ganun. Ayan, shoutout sa mga mandirigma natin guys dito ulit. Sipagan nyo talaga. Kasi kung hindi nyo sisipagan, talagang wala. Pero lesson learned din. Pag naubos yung visa mo, di ka nakahanap, Thailand ka na lang. Diba? Thailand ka na lang. Okay yun. Basta huwag ka susuko. Kung anong simulan mo, tapusin mo na may trabaho ka na, hindi yung tapusin mo na nasa Pilipinas ka na, umuwi ka. Huwag ka uwi sa Pilipinas hanggat wala kang trabaho. Kasi pag umuwi ka, isipin mo yung pinagpaguran mo, isipin mo yung mga oras na sinayang mo sa walang kakwinta-kwinta. Tapos pag uwi mo, pagtatawanan ka pa ng mga sa Pilipinas, kapitbahay mo. Sabihin, pupunta-punta ng Macau, wala din naman. Mawawala ng tiwala sa iyo yung mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo. Sabihin na, ang yabang-yabang na pupunta ng Macau, maghanap ng trabaho. Tapos di pala makahanap. Yabang-yabang lang. Hindi katulad pag uwi mo na may trabaho ka na, wala na, dami, ikaw na, lahat na ng kapitbahay mo tatanong, paano ka nakahanap trabaho doon? Dami ng tanong. Ganun. Diba? Yabang mo siguro pag ganun. Yan guys, alam nyo guys, napakaganda ng Macau. Napakaganda. Alam nyo, kaya ini-encourage ko yung mga walang educational walang pinag-aralan dyan sa Pilipinas na mag-try mag-Macau, mag-tourist lang. Gamay ngay dyan sa immigration sa Pinas, marinig tayo dyan wag nyo akong i-ano dyan sa immigration sa Pilipinas. Wag nyo i-share yung mga video sa immigration sa Pilipinas. Kasi pag napanood nila yun, matik kawawa ko. Ayan guys, in-encourage ko yung mga walang pinag-aralan dyan sa Pilipinas, sa school lang, mga vocational lang pinag-aralan, kahit nga high school, elementary, pwede. Mag-Macau ka na, dito maghanap ka ng trabaho. Diba? Maghanap ka na, kahit yung mga skill lang yung alam mo, pwede ka na dito. Kahit wala kang pinag-aralan,
Basta makaintindi ka ng English, pwede. Pwede. Basta naiintindihan mo yung basic English kasi di rin naman sila marunong dito mag-English. Ganun. Pwede dito mga walang pinag-aralan. Diba? Ang ganda ng Macau, pwede, hindi nila tinitingnan kung anong pag natapos mo, anong pinag-aralan mo. Basta na tinitingnan nila dito experience. Diba? Unlike sa Pilipinas, alang hiya. Wala na. High school graduate ka lang, di ka makahanap trabaho doon. Kahit nga salesman lang sa dishwasher lang sa mga restaurant sa Pilipinas. Yan, hahanapan ng mga college degree, diploma, dapat college level ka, tapos placing personality pa naku dito, kahit pangit ka, basta may experience ka, kaya mo magtrabaho, pwede ka. Diba? Yun ang kagandahan dito sa Macau. Tapos pag mag-a-apply ka, yung mga resume mo, ay naku, kahit kusot yan, kahit ilang fold na dito sa bulsa mo, tatanggapin nila yun. Di katulad sa Pilipinas, kailangan malinis, kailangan walang tupi. Dito kahit tupi-tupi yung resume mo, tatanggapin pa. Diba? Yun kagandahan dito. Wala silang, kaya yung mga college graduate, cum laude dito, useless lang Macau. Mga kakilala ko na galing Pinas, mga high school lang sila tapos alam nyo ginawa nila, nag-ano lang sila sa recto, ng mga college nila, paggawa ng diploma. Di rin naman hinanap. Alam mo mga kasabay nila dito sa Macau, may mga katrabaho niya, mga cum laude, mga sa bangko nagtatrabaho sa Pilipinas, cleaner din dito sa Macau, yung mga teacher, cleaner lang dito sa Macau. Samantalang siya high school lang, di ba? Kaya dito guys, walang pantay-pantay dito yung college, yung background, yung educational background, wala. Basta experience yung tinitingnan dito. Wala sila pakialam kung nag-aaral ka o diba? Ang ganda. Kaya yung mga dito tinatanggap dyan sa Pilipinas ng mga SM, sa mga sa mga trabaho dyan sa Pilipinas na kasi high school lang, elementary lang, dito na kayo, mag-Macau na kayo. Yun nga lang yung pinaka nyo dyan, kalaban yung immigration, kung makakalusot kayo, diba? Kaya mag-isip kayo ng paraan, mag-recruit kayo ng mga puro high school lang, kaya elementary lang. Kunwari magtutor kayo, mga 10 kayo dyan, diba? 10, tapos pag Macau kayo, kung Macau nyo, huwag na kayo umuwi. Ang daming nagtutor dito, tour lang, pero hindi na bumalik ng Pilipinas. May mga trabaho na ngayon. Yung mga style nila ngayon ganun diba? Nakakatuwa yung nagtour ka lang, tapos wala kang plano magtrabaho, tapos may bumulong sa'yo na, uy, mag-apply ka dito, malay mo makahanap ng trabaho. Yung mga nagtatry lang, yung pa nakakahanap agad kasi try lang. Yung parang wag mo kasing seryosohin guys, laruin mo lang yung pag-apply mo para hindi ka ma-stress. Laruin mo lang, parang dapat papasok ka ng mga agency, nakangiti ka, hindi yung nakasimangon, diba? Kahit stress ka, basta smile lang. Smile is sa 90% yan sa scoring for mga interview, ganun. Dapat ganun ka, diba? Ganun sa Macau guys. Yung mga hindi nakakalam dito sa Macau, ngayon alam nyo na. Huwag ka matakot kung wala kang pinag-aralan sa Pilipinas. Tantame experience. Ganun, diba? Tapos guys, yung mga papunta ng Macau, mag-ipon-ipon na dyan pang placement, kasi may mga placement dito. Pero kahit sabihin natin wala kang pera dito, pag nakahanap pa na ng trabaho, magagawa naman ng paraan yan wala kang placement, basta yung trabaho nandyan na, magagawa niya ng paraan. Daming mahiraman na kamag-anak, o pero may muna ako dyan, surebol naman ito na trabaho. Magulang mo, pahanapan mo ng paraan pag sigurado na trabaho. Huwag kayo mag-ano dyan sa bahay kubo na yan,
Bay Kubo na may nagpo-post dyan na kailangan ng pipe cleaner, PM, paunahan lang. Huwag kayo dyan kayong papaniwalaan dyan sa ganyan. Kasi puro scam yan dyan. Kunwari, sasabihin, pagawa kayo ng COE, Certificate of Employment. Wala na dito yan, ganyan guys. Walang Certificate of Employment na hinahanap. Lahat ng mga agency dito walang hinahanap. Kaya yung mga Certificate of Employment nyo, kung mayroon kayo, mas okay kung mayroon kayo. Pero kung wala, di naman hinahanap yan. Wala na, hindi nahanapin yan dito. Titingnan ang experience mo. Yun lang. Wala na sila pakialam kung nagsisinungaling ka o hindi. Bahala ka sa buhay mo. Diba? Wala na silang hinahanap na katibayan kasi tiwala na sa'yo. Huwag mo lang sisirain yung tiwala nila sa'yo. Ganon. Ganon ang kagandahan dito sa Macau. Mga nanghihingi lang dyan, yung mga dyan sa pinupost sa siyempre para magkapira sila sasabihin na kailangan ng employer ng Certificate of Employment, kailangan mo paggawa sa amin, magbabayad ka sa amin. Scam yan, kayo magkano. Kaya gumagawa ako ng mga video ng mga ganon kasi para may kayo mabalaan, kaya mabisuhan, ma-aware. Kaya yung mga ganon scam, i-share nyo guys yung mga video ko ng mga scam na yan, para yung iba naman, kasi minsan yung iba napapanood nila yung mga vlog ko about the scam, tapos na sila may scam. So nga rin napanood nila una, para alam na nila yung gagawin. Ganon yung kagandahan dito sa Macau. Kaya guys, ngayon alam nyo na, mag Macau na kayo. Saka sipagan mo, sipag lang talaga dito. Huwag ka matakot na sasabihin nila marami na nag-a-apply dito, malabo ka makahanap ng trabaho. Dati pa yan marami, hanggang ngayon marami pa rin naman. Dahil mo na nakakahanap ng trabaho kasi masipag sila. Kung hindi masipag, hindi ka talaga makahanap trabaho. Kung panahiga ka lang, alang naman trabaho maghanap sa'yo, di ba? Ngayon, hindi ka tulad dati dito sa Macau. Upo ka lang dyan sa Malo, may agalok na siyang trabaho. Kasi nga dati, hindi pa 1914 yung tinatag yung iglesia. Kasabay, yung mga nagpunta dito sa Macau, wala nang apply yun. Diyan lang upo ka lang sa San Malo, may magalok na siyang trabaho. Pero ngayon, ilang years na, marami na tao ngayon dito sa Macau, marami na rin yung nag-apply, kaya kailangan mo na talaga magpursige. Kailangan mo na maghanap. Kaya huwag ka mamili ng trabaho. Kasi pag namili ka ng trabaho, saan mo na mahirapan ka maghanap ng trabaho. Ganun. Dapat huwag ka muna mamili ngayon. Kung anong nandyan, tanggapin mo. Tsaka ka na maghanap ng gusto mo pag after na ng mo, kontrata mo. Yun yung the best talaga na the best na gawin mo sa buhay dito sa Macau. Yung mga sinasabi ko guys, based yun sa my experience ko dito sa Macau. Hindi yun yung lang, hindi lang gawa ko lang yung kwento. Based yun experience ko yan. Kasi kaya ako nag-Thailand kasi dati hindi naman kasi ako nag-apply nung bira lang. Gusto ko lang kasi busy ako panonood ng vlog ko pinapanood ko yung vlog ko kung paano mag-apply, di ba? paano diskarte, kaya saka papanood ko sa vlog ko mismo na wala na akong time mag-apply na andun tuloy ako sa Thailand. Nag-Thailand tuloy ako. Yun. Pero habang nandun ako sa Thailand, pinapanood ko yung mga vlog ko ng mga diskarte, ano bang gagawin. Yung vlog ko rin mismo yung pinanood ko.
Doon ako kumuha ng mga technique. Diba? Hindi ako na-scam. Paano ako ma-scam eh? Pinapanood ko yung mga vlog ko eh. Diba? I-scamin pa lang ako, alam ko na yung galawan kasi pinapanood ko yung vlog ko. Diba? Hindi nila ako maisan kasi napapanood ko yung mga vlog ni Kamote eh. Ay, sabi ko ano ko na, alam ko na yan kasi pinapanood ko na yung mga ano nyo, mga galawan nyo. Hindi nila ako maisahan yung mga placement bigyan kita ng trabaho, magbigay ka sa akin ng 2,000 para priority kita kasi paubos na visa mo. Yung 2,000 bigyan natin sa agency pampadulas para may ma-priority. Kalokohan. Lukod, di mo na kumaloko, panood ko na yan. Diba? Ganun. Hindi ako mesan dito sa mga kasi nga napapanood ko kay Kamote. Diba? Kaya magpupinto pa lang siya, sabi ko magbigay ka na ng placement para maasikaso ko na yung yung quota mo. Sabi ko, paano ako maasikaso? Di pa nga ako na-interview ng employer eh. Paano ako magbibigay sa'yo ng placement? Ako na bahala. Sabi ko, paano nga ikaw mag-asikaso doon sa immigration di pwedeng foreigner mag-asikaso doon sa immigration ng Macau. Chinese lang yung allowed residente dito mag-asikaso. Pilipino hindi ka pwede, baka hulihin ka pa doon ng pulis. Illegal yung ginagawa mo eh. Diba? Hindi nila ako maisa, napapanood ko na eh. Sabi ko napanood ko na yan, kaya maghanap pa na lang ng iba yung hindi pa nakapanood. Yun yung maiisahan mo, pero ako hindi na, napanood ko na yan. Yun lang guys, and sana napanood nyo rin to para hindi kayo maisahan. Yun lang, thank you so much, and sana nakatulong sa mga kandirigma natin. I love you all, thank you so much.